Sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol, ang mga Pilipino ay nakararanas ng pagdurusa sa mga kamay ng mga dayo. Iya, señor. Opo kayo. Nag-ipon-ipon ko kayo upang sabihin na bantayan nyo ng maayos ang bawat ginos ng mga Pilipino. Gusto ko na susunodin na ng maayos lahat ng inuutos. Kukuha. Señor, señor. Sumulat siya ng Noli Me Tangere at ipinagpatuloy ang ilang bahagi ng kabanata. Tinapos niya ang ilang kabanata sa Germany noong Abril hanggang Hunyo ng taong 1886. Ang Noli Me Tangere na isinulat ni Dr. Jose Rizal ay naglalaman tungkol sa karahasan at pang-aapi ng mga dayuhan sa mga Pilipino at bulok na pamamahala sa ating bansa. At ang kanyang pagsulat ng Noli Me Tangere ay nagkaroon siya ng problema kung paano niya mailalathala ang kanyang nobelang naisulat dahil na rin sa hirap at kakapusan sa salapi. At umabot siya sa puntong nais niya sunugin na lang ang kaniyang nobelang naisulat. Ngunit hindi na ipagpatuloy ang pagsunog ng nobela sa kadahilan ng may dumating sa kanya na sulat galing kay Maximo Viola na pupunta raw siya sa Berlin. Maestro, merong sulat para sa iyo. Salamat iyo. Mauna na po ako. Sige, mag-ingat ka. O, Dr. Maximo Viola, kamusta ka na? Okay lang, Rizal. Itanggap ko ang iyong sulat na pupunta ka dito sa Berlin. Oo nga, Rizal. Pumarito ako upang makita ka sapagkat nalaman kong nahirapan kasi yung kalagayan. Oo nga, Doktor. Namumroblema ko sa ngayon kung paano ko mailalathala ang aking nobelang nagawa. Walang problema, Rizal. Matutulungan kita sa iyong problema. Salamat, Doktor.
Walang anuman, Rizal. Halika at sasamahan kita maglibot-libot dito sa Berlin. Uy, sige noong Rizal! Mga kaibigan, meron akong nagawang nobela na nais kong ipasa sa inyo, ang No Limitang Heret. Lubos po kaming natutuwa na mabasa ang iyong mga nobelang isinulat, Ginoo. Maraming salamat, Ginoo. Walang anuman mga kaibigan. Tuluyan na nga nailathala ni Dr. Jose Rizal ang kanyang naisulat na nobela dahil na rin sa tulong ng kanyang kaibigan na si Dr. Maximo Viola. Sa tahimik na silid nakaupo si Rizal malapit sa bintana. Tinititigan ang kawalan. Tumingin siya sa manuskretong nakalatag sa kanyang lamesa. Waring hinahanap ang kasagutan sa mga pahina nito. Sa kanyang isipan, nabubuhay si Simon, ang madilim na aninong sumasalamin sa desperasyon ng mga api. Sa kanyang isipan ay pinag-iisipan niya ang salita sa kanyang manuskreto kung digmaan lamang ba ang solusyon, ngunit di niya alam kung ano ang susundin niya. Maraming salamat, Benito. Rizal, sapat na ang salita. Ang bayan ay naghihirap na. Oras na para sa magsikan. Sumama ka sa amin. Andres, ang imagsikang mo lang at tuturan ay magdadala lamang ng panibagong katulungan. Pero Rizal, ang bayan ay nagdana. Ang iyong mga salita ang pupugaw sa amin. Pero kailangan kang aksyon. Rizal, ginagalang ng katipunan ang iyong paniniwala sa edukasyon. Ngunit, nauubos na ang oras. Lalo tumitingin ang mga pang-api, mga abuso ng Kastila. Kung hindi ngayon, kailan ba? Kung sasama ko, para kung naging nagtilang ako pinag-aralan. Ngunit, kung magpapatuloy kayo ng walang plano, mas lalo tayo magdurusa. Bakit hindi pa ba tayo nagdurusa? Rizal, ilang buhay pa ba ang dapat mawala bago ka kumilos? Ang ninanais ng aking puso ay sumama. Subalit, ang aking isipan ay natatakot na magkamali. Ako ba'y magiging martir ng panulat o bayani ng espada? Sa aking mga kapatid sa laban, hindi ko maiaangat ang espada kasama ninyo. Ngunit, ang aking panulat ay magpapatuloy kung ang aking mga salita ay magpapalakas sa inyong loob. Tapos na ang aking tungkulin. Magandang araw, Jose. Magandang araw din sa iyo, Josephine. Narito ang sulat. Ang bayan ay naghihintay sa iyong suporta. Maraming salamat sa pagdala ng sulat sa akin. Walang ano. Magandang araw, Ginoo. Magandang araw sa iyo mga kaibigan. Ginoo, maraming salamat sa iyong tulong. Ngunit hanggang kailan namin titisin ang pangapi ng mga Espanyol? Kailangan namin ng isang pinuno na katulad niyo. Kaibigan, hindi ako pwedeng mamuno gamit ang armas. Ako isang guro, manggagamot. Ang aking hangad lamang sa ating bayan ay ang paglingon nito, hindi ang sugatan pa. Ngunit Ginoo, ang sakit ng bayan ay nasa sistema. Paano namin babaguhin kung hindi tayo lalaban? Mga kaibigan,
Ang pagbabago ay hindi lamang nagmumula sa pakikibaka. Ito'y nagmumula sa pagpapanday ng ating pagkatao, sa pagbuo ng ating dignidad bilang isang lahi. Mga minamahal kong kababayan, alam kong masakit ang inyong nararamdaman dahil sa pang-aapi. Ngunit ang tunay na kalayaan ay hindi lamang pagtatapos ng ating paghihirap. Ito'y tungkol sa pagtatayo ng isang lipunang makatarungan. Tayo'y magtanim ng binhi ng edukasyon at pag-ibig sa kapwa upang ang ating kinabukasan ay maging magsagana at payapa. Maraming salamat, Ginoo. Maraming salamat mga kaibigan. Mauna na po kami, Ginoo. Sige, mag-iingat kayo. At sa kanyang liham, naiwan ni Rizal ang isang diwang magpapalaya sa mga Pilipino, hindi armas kundi sa liwanag ng karunungan.